Oh, ito na. Yung mga banat ni Nanay Ansing. No? Akala niya may second floor pa yung bahay ni Oliver. Di ba? So, sinisimula ng gawin yung bahay ni Oliver, no? Kasi tapos na yung kay, kay Nida, no? Kaya tinida. So, kumbaga, konting mga, ano na lang yun patsi-patsi na lang. Hindi na ganun ka-major. Kaya sinumulan na yung bahay ni Kuya Oliver. And of course, sa pagsisimula ng bahay ni Kuya Oliver, simula rin, no? Ng mga singit-singit ni Nanay Ansing. Alam naman natin si Nanay Ansing, di ba? Hanggat mga kaporma, ipoporma yan. Ay na, huwag niyo pong mamaliitin ang kaabilidad ni Nanay Ansing pagdating sa mga ganyang diskarte. No, ilang beses na po nating nakita yan. Ilang beses na po tayong naging saksi at kung paano, no, na tutupad yung mga request ni Nanay Ansing kay Daddy Frankie. Ito nga lang yung motor lang yung hindi na ibigay kasi nga ilan yung binigyan ni Daddy Frankie ng motor, di ba? Si Teacher Mary Jane and yung Reyes family, no, na talaga namang natulungan ni Daddy Frankie. Now, pagdating kay Nanay Ansing, medyo nagpreno na. Nagpreno na pati yung mga sponsor. But, nakagiliwan din na naman natin siya. Dahil despite of all those mga diskarte niya, nakita pa rin naman natin yung pagiging sincero niya at kung bakit niya nagawa yun. Di ba? Nakita naman natin yun. Although marami pa rin naiinis sa kanya at ngayon madadagdagan pa yan dito sa episode ng pagsisimula, no, ng bahay ni Kuya Oliver. At nakakatuwa nga, magkakaroon na ng sarili niyang bahay si Kuya Oliver. Pero for sure, yung perang naipon na 185k is that money is not enough. No, siguradong gagastos din ng malaki dito si Daddy Frankie. At yan ay hindi niya magagawa kung hindi dahil sa tulong po ng mga viewers at sa mga sponsor. Alam na naman natin po yung laking bagay na nagagawa ng sponsor at ng panunood natin sa video ni Daddy Frankie. So sana po tuloy-tuloy po natin suportahan ang channel ni Daddy Frankie. No, so bago po ako magpatuloy, nagbigay na aking reaction dito sa nagaganap na pagpapagawa ng bahay ni Kuya Oliver at yung mga discarding Ansing, hayaan niyo po munang i-welcome po ko sa aking channel. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihang fake news. Okay? So, let's hear a few of the conversation ni Daddy Frankie, no, at ni Nanay Ansing, no, sa ginagawang pabahay ni Kuya Oliver. Ito na parating ng materyales sa unang araw. So, unang araw pa lang talagang inorderan na ni Daddy Frankie ng mga materyales dahil gusto niya nang matapos dahil nga magtatag-ulan na no? June na. So, kailangan medyo paspasan ang gawa nito para kahit man lang yung pundasyon ng paligid ng bahay. And of course, mayroon siyang, syempre, may hinahabol na timeline din si Daddy Frankie. Hindi lang naman siya nakapokus kay Oliver, di ba? Marami pa rin siyang mga tinutulungan despite of what happened, no, sa ibang mga beneficiary niya, no, at medyo naging challenging lalo yung pagtulong na ginagawa ngayon ni Daddy Frankie, like si Kuya Eugene, di ba? Yung natulungan niya na nakita niya uli sa kalsada. We don't know what's the update of that. Diba? Kasi nung nakuha nila yon, kinuha kagad ng pamilya. Pero ngayon nakita nila, hindi nila madala doon sa shelter because of what the DSWD is asking them, no, na huwag nang itira doon. So anong nangyari? Iniwan lang nila sa kalye si Kuya Eugene, hoping na may makapanood ng video nila. Diba? Pero ang point doon ay tuloy-tuloy pa rin sa pagtulong si Daddy Frankie. At nakikita po yun. No, may mga random na taong tinutulungan siya. Diba? Pero hindi po siya tumitigil sa pagtulong despite of all those challenges. No, kaya tuloy-tuloy lang po din sana yung suporta natin sa lahat ng mga content ni Daddy Frankie. Regardless yan ay random or not. No, regardless yan ay doon sa mga beneficiary niya. Dahil gumagawa pa rin naman ng paraan talaga si Daddy Frankie to help those people na nakikita niya sa daan. No? Ngayon,
dito kay Oliver, na alam naman natin na talagang isa, no, sa tumatak, no, sa isipan nating mga manunood or sumusubaybay kay Daddy Frankie, ngayon nagkakaroon na ng pabahay. Nauna lang si Nida noon kasi medyo mas kailangan ni Nida no. Kumbaga si Oliver during that time, maganda pa, okay pa yung bahay ni ni Nanay Ansing, ika nga, kumpara kay Nida. Kaya nauna si Ate Nida. Now, itong kay Oliver, medyo syempre kailangan ng madaliin dahil nga magtatagulan na. Kaya unang araw pa lang, di ba, ang dami ng dineliver na mga materyales. Ito na. Yung mga banat ni Nanay Ansing. No? Nakala niya may second floor pa yung bahay ni Oliver. Di ba? Dahil yun yung pinagtataka niya. Ngayon, bakit nga ba kailangan pa ng second floor, Nanay Ansing? Di ba? Imposible namang I don't think na babahain yan, yung lugar na yan, no? Kasi kung bahain yan, di dapat yung bahay nyo binaha na noon pa. Di ba? Dapat nag-request ka na noon pa kay Daddy Frankie. Di ba? And totoo naman, yung dating tinitirhan ni Oliver, nang may babuyan na ngayon, hindi naman yun second floor at ang lit-lit, hindi naman binaha si Oliver, di ba? So, maaaring gusto lang ni Nanay Ansing na if ever may second floor, sa second floor si Oliver, sa first floor sila. No, kasi maaaring napanood niya kung paano ginawa yung bahay ni Ate Nida. Ganda. And then, yung pagkakagawa, talagang fully, siya. Kumbaga, solido yung pagkakagawa, no? Hindi tinipid, hindi substandard. No? Baka kaya gusto niyang lagyan ng second floor para sila rin ay doon tumira. Grabe, ang daming hollow block, 10,000 hollow blocks. So, even though this is a first floor lang, medyo malawak to. No? Isipin nyo yung 10,000 hollow blocks. Di ba? Ang dami nun. So, medyo malaki-laki yung bahay na to. No? Siguradong pulido yung pagkakagawa nito. Sa 10,000, parang ang dami. Nagagalit na si Daddy Frankie. Nagagalit na siya sa mga diskarte talaga ni Nanay Ansing. Dahil hindi siya nakahirit na may second floor, ngayon manghihingi na siya ng hollow blocks. No, parang gusto ni Nanay Ansing, habang ginagawa yung bahay ni Kuya Oliver, nagre-renovate din yung bahay niya. Kaya humihingi na siya, di ba? So, for sure, no? Yang sinabi na yan ni Nanay Ansing, isisingit niyan. Promise. No? Isisingit niyan. Sa kanyang diskarte ni Nanay Ansing, hindi niya titigilan na naman si Daddy Frankie. And, tingnan natin kung paano titiisin ni Daddy Frankie itong discarding to ni Nanay Ansing. At marami pa, no? Marami pa siya mga discarding gagawin. For sure yan. No? Pero, ang kaigihan lang, nakikita naman natin, di ba? Na despite na ganun, medyo may sariling diskarte si Nanay Ansing, hindi niya naman napapabayaan si Oliver. Sa all throughout that video, maririnig po ninyo kung paano niya pinapahalagan. Although, kumbaga hindi pa kapanipaniwala, no? Maaaring hindi pa tayo maniwala, hindi pa maniwala yung iba sa inyo dahil nga 20 years sinayaan Oo, hindi sila ang nagkulong, nanay nila, but since wala na yung nanay nila, di ba, they can decide on what will do kay Kuya Oliver, pero hinayaan na lang talaga nila. Diba? So, yun yung nagiging agam-agam nating lahat para paniwalaan ng tuluyan si Nanay Ansing. But as we can see, ngayong nakatira na siya kanila Nanay Ansing, di ba? Okay naman si Kuya Oliver. Namomonitor yung gamot niya pa rin. Kasi kahit na anong sabihin natin, hindi pa talaga 100% na magaling si Kuya Oliver. Kailangan pa rin ng assistance ng mga taong nakapaligid sa kanya at ng pamilya niya. Which is,
ginagawa naman ni Nanay Yatsing. Diba? Pero, syempre, hindi maalis dyan yung what if, no? Paano naman ako? No? Mga ganun banat ni Nanay Yatsing. And for sure, no, ikukumpara niya yan sa bahay ni Ate Nida. No, si Nanay Ansing yan. We're talking of Nanay Ansing. No? Kahit nasabihin natin na ganyan yung pag-uugali ni Nanay Ansing, nandoon pa rin naman, nakikita pa rin naman yung pagkikare kay Kuya Oliver. Pwede rin kasi sa nating sabihin na under monitor pa rin Daddy Frankie kaya hindi niya pwedeng pabayaan. Nandoon pa rin yun. No, hindi po maalis yun. Kasi nga, nagkaroon na tayo ng experience sa kanya na hinayaan nila for 20 years. So, hindi po maalis yung doubt na yun. But, maigi na rin, no, na minomonitor at nandiyaran si Daddy Frankie. And of course, kayo mga viewers, to call her attention. So, subaybayan po natin to, no, itong pagpapatayo ng bahay na to para kahit si Daddy Frankie, no, ma-remind natin na, oh, Daddy Frankie, ayan na naman si Nanay Ansing, ha? Pero nakikita niyo naman po, no, doon sa mga pinlay kong video at doon sa mga nakapanood, nakikita niyo naman na medyo nagpapakita na ng pagkainis si Daddy Frankie kay Nanay Ansing. Okay, nandoon yung concern kay Kuya Oliver, pero syempre yung concern niya sa sarili nila sa bahay na hindi rin maalis yon, no? Yun nga lang yung timing na pagpasok ni Nanay Ansing, no? Hindi siya marunong tumiming, kanya pag naisip niya gagawin, sasabihin niya. So katulad yan, kaumpisa pa lang, binababa pa lang, unang araw pa lang, gusto niya hingin na yung ibang hollow blocks para sa kusina. Timingan mo naman, Nanay Ansing, huwag yung banat ng banat, no? Naiinis tuloy si Daddy Frankie. No? So, antabayanan po natin lahat ito kung saan pupunta itong takbo ng mga discarding Nanay Ansing. No? Pero so far, nakita naman natin yung kalagayan ni Kuya Oliver. Tumataba pa rin naman siya, hindi siya napapabayaan, tuloy-tuloy yung inom ng gamot. No? Dahil nakikita natin. And I hope, no, ituloy-tuloy ni Nanay Ansing yung pag-alalay kay Kuya Oliver para tuluyan na siyang gumaling. Kasi hindi pa talaga po pwede na iwanan si Kuya Oliver. Kailangan pa rin po ng alalay niyan. Kasi kapag yan pinabayaan nila sa labas at may mga loko-loko na magbiro sa kanya or kung anong ipagawa sa kanya, gagawin niya pa rin yan. Kaya kailangan pa rin talaga ng constant monitoring ni Kuya Oliver. And what Daddy Frankie is doing for us, for me, no, is malaking part po yun para mas lalong improve kahit wala na sa poder niya itong si Kuya Oliver and other beneficiaries na minomonitor niya pa rin hanggang ngayon. No? So tingnan mo natin kung saan tatakbo yung istoryang ito ni Nanay Ansing at ng pagpapagawa ng bahay ni Kuya Oliver. So always po matuto kayo mag-fact check, ha, para hindi po kayo mapagsabihang fake news. So yun lang po, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.